Sa pagpatuloy, makikita natin ang ika-4 at panghuling palatandaan sa naturang lugar, at ang nasabing palatandaan na ito, ay ang batong kahawig ng isang hugis triangle. Maliban sa hugis nitong triangle, mapapansin rin natin sa naturang bato ang isang matuwid na hiwa, na nagmistulang isang pader. Isa itong indikasyon na ang nasabing bato ay ginawang lock o boundary marker ng mga Japanese Imperial Army sa nasabing lugar, na nagbibigay kahulugan, na ito na ang hangganan sa lugar na pinagbaunan ng deposito, at wala nang nakabaon na deposito sa bahaging dito, na siya namang binibigyang konfirmasyon sa markang arrowway na nakaukit sa katawan ng nasabing bato. Dahil sa hugis nitong triangle, maaaring ang naturang bato ay ginawang lock ng mga Japanese Imperial Army sa bahaging south, na ibig sabihin mula sa batong ito, kailangan mong i-explore ang bahaging north, dahil sa nasabing direksyon, mahahanap mo ang tamang lugar na siyang pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Sa mga baguhang treasure hunters, na hindi pa nakakaalam, ang ukit o hugis ng isang bato na kahawig ng isang tatsulok, ay isa itong fire element marker, na nagbibigay halaga sa compass orientation na south. Maaaring ang ganitong uri ng palatandaan ay ginawang given o lock ng mga Japanese Imperial Army sa nasabing cardinal direction. Isa itong indikasyon na pag nakakakita ka ng isang palatandaan na may kinalaman sa isang triangle, ang pinakauna mong gagawin ay buksan mo ang iyong compass, at itapat mo ito sa isang palatandaan na hugis tatsulok. Sa ganitong paraan malalaman mo na ang isang hugis o ukit na triangle na palatandaan ay ginawang given or lock sa cardinal direction na south. Mapapansin rin natin ang mga karagdagang palatandaan na nakaukit sa katawan ng naturang bato, at ito ay binubuo ng markang dot, arrowway, at isang X. Mababaw man ang pagkakaukit ng nasabing mga palatandaan, ngunit wala namang duda na ang nasabing mga karagdagang markang nakaukit ay isang lehitimong palatandaan na gawa ng mga Japanese Imperial Army. Ang ganitong uri ng pagkakaukit ng isang marka, ay isang strategic na pamamaraan, upang ang nasabing mga palatandaan ay hindi agad mapansin ng isang pangkaraniwang mata, ng isang taong walang alam at interest sa ganitong larangan. Subalit sa mata ng isang taong may pusong mangangaso ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army, ang ganitong mga ukit ay hindi makakaligtas sa mata ng isang mangingilatis, dahil ang naturang mga palatandaang ukit ay nagbibigay kahulugan, sukat at direksyon sa tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Simulan natin sa pagbibigay interpretasyon sa ukit na markang X sa naturang bato. Tulad ng lagi kong sinasabi, tungkol sa isang X na palatandaan, meron itong dalawang kahulugan, at ang pagiging akma nito sa isang sitwasyon na nagbibigay sa tamang kahulugan na pinapahiwatig ng X na palatandaan ay laging nakadepende sa setup at pagkakaayos ng mga karagdagang palatandaan sa paligid ng nasabing X na marka. Sa katunayan ang X na palatandaan ay isa itong kanji word na Ju, na nangangahulugan sa English alphabet na 10. Sa ikalawang interpretasyon, ang isang X na palatandaan ay nangangahulugan naman na here, na ibig sabihin ay dito mismo, ngunit magiging makatotohanan lang ang ganitong interpretasyon kapag meron kang mahanap ng mga karagdagang palatandaan sa paligid ng isang X na palatandaan, na nagtuturo o nagbibigay halaga sa lugar na kinalalagyan ng nasabing X na marka. Subalit sa sitwasyon na ito, ang X na nakaukit sa naturang bato, ay nangangahulugan sa kanji word na Ju, na ibig sabihin mula sa batong ito na pinag-ukitan ng markang X, sa distansyang 10 feet to 10 meters mararating mo ang isang opening na dinaanan ng mga Japanese Imperial Army noong ibinaon nila ang nakatagong deposito sa naturang lugar. Ngayon ang tanong saang direksyon naman papunta ang 10 talampakan, o 10 metrong distansya, mula sa batong ito. Dahil dito naglagay ng karagdagang ukit ang mga JIA ng isang arrowway sa itaas ng markang X, upang magiging gabay sa tamang direksyon na dapat mong puntahan, na may layong 10 feet to 10 meters mula sa batong ito. Sapagkat ang isang X na palatandaan ay isa lamang markang nagbibigay kahulugan, at hindi ito nagsasaad ng isang direksyon papunta sa isang nakatukang lokasyon na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Pagdating naman sa isang dot na nakaukit sa ibaba ng arrowway na marka, ito naman ay nagbibigay interpretasyon sa nakatagong deposito sa lugar. Na pagsama-samahin mo ang kahulugan ng tatlong palatandaan, makakabuo ka ng kumplitong kahulugan, na sa distansyang 10 talampakan, hanggang 10 metro mula sa batong ito, papunta sa naturang direksyon, mararating mo ang tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito,
na siya namang tinuturo o binibigyang konfirmasyon ng mga karagdagang palatandaan na ito. Ngayon gumawa ako ng isang isometric sketch viewing, gamit ang pagkakaayos ng mga palatandaan sa paligid ng naturang treasure site. Makikita natin sa sketch na ito ang layout at pattern ng mga mahahalagang palatandaan sa lugar, at ito ay nakaayos ng hugis cross. Ang ganitong uri ng layout na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, ay isa itong napaka-strategic na pattern sa pagbabaon ng kanilang nakatagong deposito. Sa katunayan, ang ganitong uri ng layout ay lagi itong ginagamit ng mga JIA sa mga prepared site, o sa mga lugar na may malawakang pagbabaon ng deposito na tinatawag na large-to-banker deposit. Sapagkat ang ganitong uri ng pattern ay kayang makapagturo sa tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito, kahit mawala pa ang 1 hanggang 3 palatandaan sa naturang treasure site. Ang tanong ngayon, lalo na sa mga baguhang treasure hunters, kung paano naman ito mangyari, at paano mahanap ang tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito, kung ang ibang coordinates markers ay nawawala. Ngayon magbibigay ako ng ilang halimbawa gamit ang tinatawag na missing coordinates. Nasa isipan na ng mga Japanese Imperial Army, na sa paglipas ng mahabang panahon, maaaring ang 1 o 2 sa kanilang mga ginawang palatandaan sa lugar, na nagtuturo sa tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito ay mawawala. Para sa kanila, mawala man ang 1 o 2 palatandaan sa lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay, pagdating sa tamang panahon, na maaaring balikan na nila ito o isa sa kanilang mga descendants, may matitira pa rin na mga palatandaan na maaaring makapagturo sa mismong opening na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Kaya ang ganitong uri ng pattern at layout, ang pinaka-strategic na paraan, upang ang depositong nakabaon sa nasabing lugar, ay mananatiling merong mga palatandaan na makapagturo sa mismong opening na pinagbaunan nito. Dahil para sa mga Japanese Imperial Army, ang depositong nakabaon sa isang lugar, ay napakahalaga, kaya hindi nila hahayaang lumipas man ang mahabang panahon, ay wala na silang mababalikan na mga palatandaan na magiging gabay sa tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Sa pinakaunang halimbawa, ipagpalagay na lang natin na sa paglipas ng mahabang panahon, nawala ang palatandaan na hugis isda. Ngayon ang tanong, kaya pa ba na mahanap ang tamang lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay, kung nawala na ang isa sa napakahalagang palatandaan? Gamit ang naiwan na mga palatandaan na ito, mahahanap pa rin ang tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Ang kailangan mo lang gawin ay sundan mo ang itinuturo ng 2 palatandaan na ito. At gumawa ka ng imaginary lines papunta sa naturang direction, at mula naman sa batong ito na hugis triangle, gumawa ka ulit ng isa pang imaginary line, na may sukat na distansyang 10 feet to 10 meters papunta sa cardinal direction na ito, at kung saan mag-intersect ang 3 imaginary lines na tinuturo ng 3 palatandaan, yun ang lugar na dapat mong hukayin. Dahil sa nasabing digging spot ang tamang lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Sa ikalawang halimbawa, ipagpalagay na lang natin na nawala ang 3 palatandaan na ito, at tanging natitirang palatandaan ay ang batong hugis triangle. Ang tanong, kaya pa ba na mahanap ang tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito? Gamit ang mga markang nakaukit, sa naturang bato, ang X, arrowway, at dot, mahahanap mo pa rin ang tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito sa nasabing lugar. Kung sakali naman na ang 2 palatandaan na ito, ang siyang tanging natitirang marka sa nasabing lugar na pinagbaunan ng mahahalagang bagay, maaari mo pa ring mahanap ang tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Ang kailangan mo lang gawin, ay hanapin mo ang tamang lugar, kung saan nag-intersect ang 2 direksyon na tinuturo ng mga nasabing palatandaan. Kung sakali naman na ang tanging nag-iisang marka na natira ay ang batong hugis isda, maaari pa rin na mahanap ang tamang lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Sa katunayan, ang ukit nitong kanji word, na new marker, na naka-align naman sa isang square hole, ay ginawang given ng mga Japanese Imperial Army, upang magbibigay sukat sa tamang distansya, papunta sa isang cardinal direction na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Ang kailangan mo lang gawin ay sukatin mo ang layo ng square hole, mula sa dulo ng markang enter marker, gamit ang isang measuring tool, at alamin mo kung ilang inches ang layo nilang dalawa, at e-convert mo ito sa meters o yards. Halimbawa nito, ay noong sinukat mo ang sukat na distansya ng 2 palatandaan.
at ito ay nasa 10 inches, ang kailangan mo lang gawin, ay magsukat ka ng 10 meters, o 10 yards mula sa markang square hole, papunta naman sa naturang cardinal direction, at kung sakaling sa ang lugar dumapat ang 10 meters o 10 yards na sukat mula sa markang square hole, doon ang lugar na mismong pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay, at ang nasabing spot ay siyang mismong lugar na kailangan mong hukayin, upang matagumpay mong ma-retrieve ang nakatagong deposito sa naturang lugar.